Binabantayang low pressure area na nasa kanluran na ng Coron, Palawan. Inaasahan lalabas na ito ng Philippine Area Responsibility estimated ahead of time within 36 hours. Depende sa magiging bilis ng kilos ito or maaring mas maaga pa. Pero epekto nito sa bansa, surface trough na lamang magpapa-epekto ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon at Visayas. Gloomy at may mga kalat-kalat na ulan ang iiral sa halos buong bansa, bunsod ng external trough at yung tropical wave sa silangan, kabilang na ang Bicol Region, Eastern Visayas at Mindanao uli, kabilang na ang extreme Northern Luzon. Magiging maulan ba sa maghapon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 15, 2025. Ang oras sa ating Boss Pep may umaga ay alas 10:24 na umaga. Malawak ang ulan pa rin ang iiral sa iba't ibang panig ng bansa ngayon dahil sa umiiral na dalawang weather systems natin. Yung trough ng low pressure area na binabantay natin na si 98W at yung tropical wave na nag-i-scatter na ngayon dito sa silangang bahagi ng bansa na nagdadala ngayon ng widespread po na mga scattered rain showers po. At makikita natin sa Doppler radar imagery ay makikita po ang malawak ang ulan na to nga makikita sa may bahagi nga po ng silangang bahagi ng Luzon. Ayan, i-animate po natin at makikita po natin sa next route code para sa mas detalye na mga areas na uulanin. Kitang-kita po hanggang Bicol Region nakaranas pa rin ng mga widespread na ulan. Inaasa na natin na magpapang-abot yan hanggang sa bahagi nga po ng Eastern Visayas hanggang kanluran nga po ng Palawan. Medyo may problema po yung threshold po ng Doppler radar ninyo po sa may bandang Puerto Princesa yata ito. Yan, sa may bandang Palawan, paki-adjust po, sobrang taas po ng threshold, pakibabaan nyo po yung pinaka vertical sweep kasi yung dome ng Doppler radar ay nasasagap din niya. Nagre-reflect po sa kanya yung dome ng Doppler radar, so pakibabaan nyo po yung sweep ng amplitude ng threshold dahil pati yung dome ng Doppler radar ay nasasagap din niya. Hindi tuloy makita yung pinaka-detalye dito sa bandang Palawan na nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Yan, yung Doppler radar sa may bandang Brunei ay napakalinis din po. Nakita rin po yung radar nila dito at malawakan din ng ulan na umiiral dyan sa may bandang Brunei. Ayan hanggang bandang kanluran ng Sabah, Malaysia. So malawakan po ang umiiral natin na ulan at sa bahagi nga po ng extreme Northern Luzon din ay nakakaranas maging sa buong bahagi ng Cagayan Valley hanggang Quezon Province at Bicol Region nga po. Ayan kitang-kita po at cluster po ang mga moderate to heavy rain showers po ang umiiral. So sa maghapon, expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Pagdating naman sa mga pagkulog at pagkidlat, yan, hintayin po natin mag-load yung latest na Doppler radar natin, yung ating lightning detection system. As of 10:26 AM, nasa mahigit 1,080 na ang total lightning strike sa amin sa Caloocan. Ang highly concentrated po ay nandito sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may bandang Benham Rise or sa may silangang bahagi ng Batanes Group of Island. Ayan, nadagdagan pa. So umabot sa 1,655 po ang total lightning strike namin sa Caloocan. Within 2 hours na po ito, pero ang mga within latest less than 20 minutes ago hanggang latest kasalukuyan na oras ay patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Meron din sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang bandang kanluran nga po. Makikita po ang widespread na malawak ang pag-ulan na to. Kaya mag-iingat po ang mga kababayan natin, lalo na dyan sa baybayin ng silangan ng Luzon dahil makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga malawak ang pagkulog at pagkidlat po. Yan. Ang inner lightning strikes ay 1,655. So, konti lamang ang difference. Ibig sabihin, halos lahat malapit sa kalupaan ng bansa. Especially dito sa bahagi nga po ng extreme Northern Luzon na mas marami. So, 1,659 po at nadadagdagan pa po yung mga
pagkulog at pagkidlat natin dyan. So, napaka-aggressive po ng ating lightning detection system so far. Patuloy na nasasagap ng ating probe. Yan. At kasalukuyan pa rin ang detection ng ating lightning detection system. Ayan, patuloy pa rin aktibo ang mga pagkulog at pagkidlat na nasasagap ng ating aparato. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po mga pagkidlat po. So, sa rainfall advisory ngayon ay nakataas base sa data feed Pag-asa ang Visayas area. So, asahan na natin ng heavy rain showers sa iba't ibang bahagi ng Palawan daw na magtatagal 2 to 3 hours ang effect nito. So, mag-iingat po ang lahat, hindi lang sa may bandang Visayas, sa kabilang na ang bumbagi nga po ng Calabarzon, Bicol Region at most of Eastern Visayas at Mindanao dahil mahalawak po ngayon na magiging kalat-kalat na pag-ulan base sa nakikita natin sa Doppler radar. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid at partly cloudy po ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So medyo umaraw-araw pero overcast ang paligid. So inaasahan pa rin natin yan. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers. Bagamat at least medyo mas nagmo-moderate dito sa Metro Manila kahit papaano. Magkaroon man siguro ng pag-ulan, malamang light drizzle rains na naman kagaya kahapon. So hindi pa rin mawawala ang mga isolated case of rain showers base rin sa ating 3-day forecast and storm prediction. Sa lawas sa Petro Talana Weather Station, kaninang 5:04 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na ang 27.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 8:46 AM. Ibig sabihin lamang, napakababa ng naging heat index namin na 31.3 degrees Celsius lamang ang naging heat index. At dahil halos buong bansa ay napakamakulimlim ang paligid, asahan ay wala tayo munang maire-report na heat index ngayong araw dahil makulimlim ang halos buong panig o buong bahagi ng bansa. Sa PX system in past 24 hours nangunguna ang Dipolog sa may pinakamataas na 33.6 degrees Celsius at sa Baguio bahagyang tumaas at 18 degrees Celsius ang pinaka-lowest temperature sa bansa. Sa inuna naman ang Balay-Balay Bukidnon na nakaranas ng 149 mm na total rainfall sa Bukidnon. So, kaya inaasahan natin pati ang Davao City, binaha yan, pero tumila naman kaagad makalipas lang ng mga ilang minuto lang o mga halos mag-iisang oras nung tuloy-tuloy na buhos ng ulan and then tumila din kaagad. So, yun yung naging advantage dahil marami ako nakita na mga CCTV doon na binaha pero tumila din kaagad. Sana ganyan din dito sa Metro Manila. Kasi sa Mindanao, heavy rain, torrential rains po ang naging buhos po ng ulan sa Mindanao kahapon. Kaya inaasahan natin yan, aabot ng tuhod. Pero ang advantage, hindi naman umaabot ng ganun sa tuhod yung baha sa Davao City. At nakita ko yan sa CCTV, hanggang talampakan lamang halos ang baha and then mga 11 ng gabi, tumila din kagad. Dito kasi sa Metro Manila, if I'm not mistaken, ay yung dumaan ako na kalagsaan ng ulan, tumagal lang ng 30 minutes, abot hanggang 20 ang baha nung dumaan ako ng bandang Araneta. So yun po ang laki ng kaibahan. Tapos tumila lang ang ulan after mga 2 to 3 hours pa. Kaya naglinis pa kami ng labasan namin doon sa may bandang Araneta nung nagpunta po ang inyong lingkod. Yun po ang laki ng difference talaga. So dapat maayos talaga ang flood control dito sa Metro Manila kasi ang tagal pong bumaba ang baha. Yun talaga ang nangyayari. Samantala, ang inulan naman sa amin sa Caloocan kahapon ay umabot lamang ng 8.1 mm ang total rainfall. So, makikita mo mga maghapon, mga light to moderate lang ang naging pag-ulan sa amin sa Caloocan, mga light drizzle rain. Ngayong umaga ay 0.9 mm lamang mula kaninang madaling araw. So, normal yan dahil tumawid nga po itong low pressure area natin sa may bandang southwestern Luzon. Diyan sa may bandang kanluran ng Palawan o bandang Coron, Palawan po yung distansya niya. So, sa loob ng 7 araw, nakaka 131.7 mm na po kami or September total rain, 321.6 mm na po. So, mababa pa rin yan ng 286 sa total average rainfall dapat namin. Samantala, meron kaming G2 moderate na geomagnetic status
Well, nireport na natin yan nung nakarang araw. Expected natin na may geomagnetic index tayo na KP Index 7. Ang inaasahan daw, 10:59 AM po ito, oras sa Pilipinas, ang latest alert. So, posibleng umabot sa GT strong na geomagnetic field activity. So, asahan natin na medyo moderate po ang magiging geomagnetic latitude natin in 50 degrees. At may mga power system irregularities. Maaring mag-moderate po yan kapag umabot sa G3. At yung ating orientation ng mga satellite orbits. Magkakaroon ng intermittent disaccuracy ang ating mga navigation systems kagaya ng GPS dahil sa medyo malakas na impact ng geomagnetic field. So expected ang intermittent high frequency radio interruptions na magaganap at matinding aurora na makikita daw sa bandang Iowa and Oregon. Base dito sa ating KP Index breakdown, ay G1 geomagnetic storm ang aabot o KP5 index lang daw ang aabutin ngayong araw. So tingnan natin kung mangyari po dahil mayroong nadedetect daw na hanggang G3 strong na active warning ang nadedetect ang solar probe sa outer space. So ating solar radiation mababa naman, ganun din ang ating possible radio blackout. So mababa ang isolated na R1 o R2 daw. Well, tingnan natin dahil meron nga pong coronal hole na nakikita sa SOO. Yan, kitang-kita po yung coronal hole. Kaya malakas po ang impact ng solar wind at maaring magkaroon yan ng napakalakas na impact. Yan. Kahapon kasi, maghapon ay nakatutok sa Earth yung solar, yung hole na yan, yung coronal hole na yan. Yung laki ng butas, oh. Lakas niyan. So, hopefully, hindi direct yan sa Earth na tatama pa rin. Kaya nagkaroon ng halos moderate na solar wind ang ating araw ngayong araw. So titingnan natin in one day. So nagmo-moderate po yung ating solar wind na umabot ng mahigit 725.3 km/s o katumbas ng 2.6 million km/h. Grabe po, medyo moderate na po. Mabilis na po yung solar wind niya. So medyo malakas po ang impact niya sa mga satellites. At ingat na lamang sa mga astronaut natin na nasa ISS. Medyo malakas po yung solar wind natin. Maliit naman yung ating sunspot number at 75 dahil may coronal hole lamang. Kaya walang masyadong radioactive o yung pinaka-plasma na lumalabas. Gaya na lamang ng proton flux. So wala tayong X-ray flux dahil mababa lang naman ang coronal hole, pinaka-sunspot. Pero yung coronal hole po ay napakalawak, kaya yung solar wind, asahan natin yan, papalo ng moderate yan or more than 700 km/s or more than 2.5 million kilometers per hour. Yun. So, dito sa X-ray wala naman at photon flux, pero asahan natin ang geomagnetic activity na G2 na po. Ayan. Kaninang 12 pa ng madaling araw po ito tumaas sa 6.67. So na-report na natin yan within 3 days ago po, di ba? Nung na-report natin yung geomagnetic activity natin 3 days ago sa ating Facebook page. So may distortion po sa ating geomagnetic field. So maka-apekto usually lang ang ating mga satellite lamang. Dahil wala naman tayong solar photon flux. So, yun lamang at makikita natin mataas ang ating TEC ionospheric range. Obvious naman po, apektado ang Mid-Pacific, so maaring medyo moderate sa bandang Pilipinas. Ang pinakamataas na naapektuhan ngayon ang bandang Hawaii. So, maaring makaapekto yan sa aking automatic tropical cyclone monitoring system natin. Yung ating tropical cyclone sector. Dahil nandyan po nanggagaling yung data na nag-feed dito sa ating website sa PIMO weather page. So, makikita natin na napakataas po ng auroral activity ngayon na extrapolated. Mapa North Pole o South Pole man yan mga folks. Ano, grabe. Pati ang South Pole ay napakataas. More than 90%. So, yun po ang epekto niya. Napakalakas ang impact sa Earth dahil nga po sa nakatutok na sunspots. So, makita natin ay matindi po yung auroral activity ngayon sa night side ng Earth. So sa Amerika, kitang-kita po yan sa hilagang bahagi ng Amerika. Binanggit nga po natin sa bandang Iowa o Oregon, mas kitang-kita daw yung field ng auroral activity.
So kung titingnan natin dito, mukhang hindi active yung ating ginagamit para makita natin yung actual na yung aurora. Well, maya-maya siguro yan lalabas. At matindi po yung impact ng solar wind. Kaya yung ating radial velocity halos 700 mahigit yung impact, yung kilometers second radial velocity niya. Mabuti na lamang ay halos hindi ganon solid ang tumirekta sa Earth. Medyo pa-vertical yung taas niya. Hindi siya direct na tumama. Hindi lang natin alam kahapon kasi ngayon lang kasi siya nag-propagate, so malamang ay ngayon lamang tumama ng rekta sa Earth. Yan, so nag-propagate pero na-control naman agad yung plasma density nito dahil hindi naman 100% dumirekta. At least hindi naman nagkaroon ng mataas na D-region absorption, at least lower lamang ang degraded frequency. Pero dahil sa medyo malakas ang solar wind, mahina ang ating high frequency condition between 20 to 80 meters sa umaga at mula 10 to 12 meters sa gabi at 20 to 80 meters naman pagka between 20 to 80 at saka 10 to 12 meters. So between 15 to 17 meter lamang na medyo fairly ang signal. So maliwanag yan mga folks ha. Ayan, mataas po yung propagate ng auroral latitude dahil sa epekto nga po ng malakas na solar wind na umabot ng mahigit sa 2.6 million kilometer per hour. Sa lakas niyan. So kahit walang masyado tayong solar plasma, pero kung masyado malakas ang solar wind, malakas din ang epekto niyan sa transmission ng ating mga radio frequency. So mag-iingat po ang lahat. Samantala sa ating outside humidity, meron tayong 86% na concentrated na mataas na outside humidity at bumaba ito ng 1% since last hour. 1,009 hectopascals po ang ating barometric pressure and steady dito since last hour. So posibleng magkaroon tayo ng medyo hot humid sa maghapon pa rin kapag tumuloy-tuloy ang sikat ng araw, lalo na sa Metro Manila. So importante po ang payong mga folks. High tide and low tide status, pa-low tide pa lamang po tayo. So walang tayong magiging problema at yung pag-alon lamang sa kanluran ang inaasahan natin na magtataas ng alon dyan sa baybayin po sa kanluran ng bansa, especially bandang Palawan, Zambales at dyan sa pagitan nga po ng Batangas at bandang Coron, Palawan po. Malakas pong alon dyan dahil sa medyo may trap pa rin na may kasamang manipis na southwesterly, lalo na iiral po yung habagat dahil nariyan nga po yung low pressure area. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM, inasang lulubog po ito mamayang 5:57 PM. At ang ating 43% illuminated waning crescent. So palubog pa lamang po ito ha. Yung ating moon nasa 19 degrees elevation pa lamang po ito. So palubog pa lamang po ito mamayang 1 o'clock PM. Pero bukas ito ng madaling araw ng 12:24 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, well, asahan pa rin ang maulap na himpapurin at asahan ng mga localized thunderstorms sa hapon na may 100% chance pa rin daw na uulanin. Bukas ng Martes, ganun din, same din ang mangyayari. Sa umaga, medyo makulimlim at may mga posible pa rin kalat-kalat na ulan at pagdating naman ng hapon ay mga localized thunderstorms na may 94% chance of rain. Kaya sa lowest na pressure expected, naglalaro 31 to 32 degrees Celsius and lowest na pressure expected 26 degrees Celsius. At sa ating namang local weather advisory, although late na ito, na Mataan, ni Pag-asa, sa layong 235 km west ito ng San Jose Occidental, Mindoro. Yun yung reference point nila. Kahapon ay kagabi ay unang huling report natin at kaninang umaga ay nasa mahigit 200 to 300 km na po ito. Yung layo niya, double check po natin ha, mamaya-maya. Yung eksaktong distansya niya. Mas malayo na yan kumpara kaninang madaling araw. Since ang basehan ni Pag-asa kasi ay Occidental Mindoro, kaya siguro medyo iba yung distansya ng measurement namin ni Pag-asa. Well, 3 o'clock AM pa lang naman ito, so ngayon iba na po ang location niyan, which is tatalakay natin yan sa susunod na video part. Anyway, medyo bad po ang ating air quality ha, unhealthy po tayo, kaya magmask po tayo sa mga sensitibong mga baga. 74.3 micrograms per cubic meter po. 154 po ang index nito. So, sobrang unhealthy. Magmask po tayo mga folks.
So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakang pag-ulan sa buong bahagi ng Nodo Luzon. Kabilang na ang buong dito sa may bandang Cagayan Valley. Kasama na ang hanggang Quezon Province. At sa kanluran naman, medyo gloomy rin ang umiiral sa buong Ilocos Region. Pababa ng Pangasinan. Asahan din ng kalat-kalat na pag-ulan ha. Maging sa may bandang Zambales. Very gloomy po ang buong paligid. Kabilang na ang bandang Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Nueva Vizcaya hanggang Benguet, damay-damay na po hanggang Central Luzon sa Tarlac. Asahan sa maghapon ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na iiral. Ganon din dito sa may bandang Pampanga, Gapan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon hanggang dito na po sa may bandang Atimonan, Quezon, and the rest ng Bicol Region, maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral po dahil sa umiiral pa rin na sa Pestrap dyan. Dahil may combination po ng tulak ng easterly sa malayong silangan na nagtutulak sa tropical wave dito. Buti na lamang hindi ito nag-improve yung tropical wave. Nagdadala lamang ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas sa maghapon. Ganon din ang iiral sa Mimaropa. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa Mindoro and the rest ng bandang Coron, Palawan hanggang Puerto Princesa na po yan. Ayun, kitang-kita naman po na yung malawakan na kaulapan nito nagdadala ng malawakang ulan maging sa bandang Kalayaan, Group of Islands. Ingat na lamang sa biglaang pagbaha just in case. And the rest ng South Luzon magiging maulap po at kalat-kalat din ng pag-ulan mula Marinduque hanggang Romblon at Masbate pa rin. Very scattered po ang mga pag-ulan. Pero kung titingnan natin ang heavy rain potential, well, light to moderate at bilang clusterized lang ang makikitaan natin na pag-ulan sa buong South Luzon. So, very intermittent po ang pag-ulan. Kabilang na ang buong Visayas na nakakaranas ngayon ng moderate to heavy rain showers ang buong Eastern Samar, lalo na sa bandang Borongan, pababa ng Guian Eastern Samar. At the rest ng northern part ng Samar, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan hanggang Leyte at Cebu. Moderate to heavy rain showers po ang umiiral sa inyo dyan hanggang Bohol at Negros Region at Panay Island. Napaka-gloomy po ang paligid ninyo dyan. Kabilang na ang buong Panay Island, kabilang na ang Capiz, Aklan, Antique, hanggang Iloilo. Ingat na lamang sa biglaang potensyal na pagbaha at pagguho ng lupa just in case. At sa Mindanao naman, ang buong Eastern Mindanao, magiging maulan pa rin. Ang ating maghapon kagaya na lamang kagabi, naging issue patuloy ang pagbaha sa Davao City na tumila din makalipas ang within 30 to 45 minutes. Bumaba din kagad yung baha dyan. At makikita naman ang buong Surigao del Norte ay malawakang ulan ang umiiral ngayon sa kanila, maging ang Dinagat at Siargao Island. Hopefully ay hindi kayo binabahan na ngayon dyan. Kasama na ang buong Caraga area, northern part ng Binarao, Bukidnon at rest ng Davao Region. Mula Davao del Norte po yan, kasama na ang Davao del Sur po. Expected ang maulan pa rin sa maghapon dahil po sa trough na ito na may dalang moderate to heavy rain showers, yung tropical wave at yung Sorsogon area maulap at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan ng iiral sa maghapon. So halos buong Mindanao at buong Zamboanga Peninsula magiging napakamaulap po natin ngayon at expected po ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate to heavy rain showers hanggang sa dulo na yan ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulu. So bahain man dyan sa may bandang Davao City sa Panabo ay hindi naman umaabot ng hanggang binti o tuhod yung grabing baha dyan. Tumitila din kagad. So yan yung medyo kagandahan sa flood control dyan kahit papano. Well, lahat naman ng pati binabaha. Ang advantage lang dito, yung bilis ng pagtila ng baha. Hindi kagaya dito sa atin sa Metro Manila. Konting ulan labang within 30 minutes, umaabot agad hanggang binti, hanggang tuhod ang baha, lalo na dyan sa may bandang Valenzuela. Madalas pong dumadaan ang inyong lingkod dyan dahil taga Caloocan po ako. Tsaka dyan sa may bandang Malabon lalo na. So dapat ma-improve po natin ang ating flood control dyan. Para naman hindi na aabot pa na hanggang binti hanggang tuhod po yung baha. So yun po sana ang gagawin natin. Yung pumping station kasi sa Davao City, ang lalaki ng pumping station nila dyan, kaya mabilis bumaba agad yung baha sa kanila. So, yun po ang medyo kagandahan ng flood control dyan sa Mindanao, sa Davao City po. So, kudos po sa mayor natin dyan at least napapanatag at nagiging matibay pa rin kahit papano yung kanilang flood control system dyan. At wala yata ako narinig masyado na nagkakaroon ng healing na may problema po sa bandang Davao. Pero nababasa natin sa mga balita,
ay ready naman daw ang City of Davao na magpresenta ng kanilang mga report tungkol sa flood control kasi napaka-issue daw talaga ng flood control. So sana maayos na po lahat yan mga folks. So sa ating rain and mean sea level pressure, kung titingnan po natin ay malawakan din na nakikitaan na magiging pag-ulan ngayong umaga, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang Bicol region po. Ayan o, so ingat po sa pagbaha maging sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Ayan o, napakalawak po ng tropical wave na ito at kasama ang trap at malawak ang pag-ulan. At bahagi rin ng kanluran, buti na lamang medyo malayo na po yung low pressure area, kaya medyo nagla-light rains na lamang ang ilan sa bandang Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila at bandang South Luzon. At least mga light rain showers na nakikitaan dito sa ilang bahagi ng South Luzon, pero may mga chances pa rin ng mga heavy rains lalo na sa may bandang Palawan po. So ingat po, lalo na sa dulo po ng Palawan, sa Bataras at Balabac at Kalayaan Group of Islands. Base dito sa may bandang Mindanao, medyo katamtaman muna ang lagay, pero mga isolated rain showers po ang iiral, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Pero rest ng central ng Mindanao at Davao Region, makikita natin mukhang mababa ang chance daw ng pag-ulan. So kung pumasok man yan, well, medyo maganda, pero kung hindi po, ay expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At nakita naman natin yan sa ating satellite imagery na pinakita sa inyo kanina. So makikita po mga heavy rain pa rin, lalo na sa may bandang silangan ng Mindanao pa rin. So tuloy-tuloy pa rin ang mga malakasang buhos ng ulan. At mamayang hapon, mga alas 2, ay makikitaan natin ang changes, magiging malawakan na ang pag-ulan sa halos buong South Luzon, Visayas at Mindanao na. Lalo na sa kanlurang bahagi, kasama na ang Zamboanga Peninsula, ang rest ng buong northern part ng Mindanao, mula Cagayan de Oro, yan, Misamis Oriental at Occidental. Kasama na ang bandang Agusan del Norte, ilang bahagi ng Sorsogen at Barm, at bandang Sarangani at dito sa may bandang Sarangani at General Santos, yan. May pag-ulan din sa may bandang silangan ng Mindanao, lalo na sa may bandang City of Davao, pero makikita natin dito mga light to moderate na lamang ang nakikitaan mamayang hapon. So most of west portions ng Mindanao at northern Mindanao, asahan ang kalat-katapag ulan po. Yan. Ganon din dito sa may bandang Visayas po. At mamayang gabi naman, mga 8 o'clock PM onwards, ay makikita po na may mga pag-ulan pa rin ang iiral sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa may buong kanluran ng Mindanao, moderate to heavy rain showers daw ang iiral. Kabilang na ang buong Davao Region, hilagang bahagi ng Mindanao, so ingat na lamang sa biglaang pagbaha po. So usually mga bandang gabi po kayo, inuulan ng malakas, kaya expected po ang mga pagbaha at ingat sa posibleng pagguhong ng lupa, lalo na sa mga mabulund-bunduking lugar mga folks. At sa bang Visayas naman at Bicol Region, kalat-kalat din ng pag-ulan ang iiral at maging sa extreme Northern Luzon daw. Diyan sa may bandang Mountain Province, yan sa may bandang Ifugao at ilang bahagi ng Ilocos Region po hanggang Pangasinan. May mga kalat-kalat daw na pag-ulan, mga ilang moderate to some heavy rain showers daw ang iiral. So just in case po, dala lamang po ng payong sa mga uulanin, sa mga uuwi pa lamang sa mga oras na yan sa gabi, mga between 8 o'clock PM siguro onwards yan, para malinaw. So diretso agad tayo sa ating binabantayan na low pressure area pa rin at wala pa rin nakikita nito na magiging ganap na bagyo, pero yung kanyang low pressure area ay nagdulot nga po ng malawakang pag-ulan mula pa kahapon sa ilang bahagi ng South Luzon. Damay nga po ang Calabarzon, kabilang na ang Laguna nga po, binaha nga daw sa ilang bahagi ng Laguna. Kaya dyan sa ibang bahagi ng Laguna ay nagsuspend daw po sila ng klase kahapon. Ewan ko lang ngayong araw dahil nasa West Philippines na po yung low pressure area. As of 11:15 AM, ang central air pressure nito 1,007 hectopascal, so medyo thunderstormy at walang increase ng kanyang maximum sustained wind. Mabilis pa rin ang pagkilos niya pa west-southwest na 22 kilometers an hour. So as of 11:30 AM na po, kaka-update lang at makikita natin yung distansya na ngayon itong low pressure area na binabantay natin. Ang reference point natin, bandang Coron, Palawan pa rin. Ang layo niya 289 kilometer west o west-southwest ng Coron, Palawan po. Kung ibahin naman natin ang location, kung ang magiging reference point natin sa may bandang El Nido, Palawan, yan, ang layo niya mula sa El Nido ay 239 km, west-northwest naman
ng El Nido, Palawan. Ayan para iniba-iba na natin yung reference point. So, medyo malayo na po siya, bandang West Philippine Sea na po ito. At yung magdadala na ulan nito, kung titingnan natin yung satellite imagery sa kanya, yan, ay at least hindi na masyado apektado ang bahagi ng kanluran, pero yung mga ilang trough pa rin ay magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na ang Mimaropa at west portion sa Visayas. Pero hindi na sintindi po kahapon. Yun ang medyo good news dyan mga folks. At since wala naman nakikitaan na ito ay mas lumalakas o maging tropical depression man lang sa loob ng 24 oras, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga ilang kaulapan lamang at may mga kalat-kalat na pag-ulan na iiral. So, hindi na masyado threat itong low pressure area, yung tropical wave lamang sa may bandang silangan at mga trough nito ang magdadala ng mga pag-ulan na lamang. So, yun po ang naging pagkilos nitong alanganin, itong low pressure area na to, kaya halos inulan maging Metro Manila at nagkaroon nga po ng pagbaha sa ilang bahagi nga po ng Calabarzon area at ilang bahagi ng Bicol region dahil nga po sa low pressure area na to na nagdala nga po ng rain shower sa maghapon po. Yan, kabilang na ang bandang Laguna daw na may mga kababayan tayo na binaha daw dyan. So, yun lang po ang analysis natin so far at yung kanyang forecast and symbols, makikita natin medyo erratic pero pagdating dito medyo umuukay na yung cone of uncertainty niya dito. Medyo malawak pero nakikita na natin na yung mas finer na magiging track niya, pahilagang kanluran po ito. At within 36 hour nga po to 42 hour period, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Base na rin dito sa ating ensemble forecast track. Ano man ang magiging oras ng paglabas niya o hindi, ay malinaw dito is medyo malayo na tayo sa panganib na dala nitong low pressure area. So mga mangilan-ngilan na lamang na pag-ulan ang iiral. Lalo na't medyo papalakasin ito ng konti ang ilang bahagi ng southwesterlies surface inflow natin. So, kaya nakakaranas tayo ngayon sa kanluran bahagi ng bansa na mga malawakang pag-ulan. Kabilang na ang west portions ng Mindanao. At wala naman sa ating tropical cyclone intensity forecast, makikita natin ay may posibilidad pa rin daw ito na umabot sa pagiging tropical depression. Mukhang bumaba na. Kanina kasi is may maliit o 50-50 chance. Ngayon, ang latest update nito, 11:17 AM. So, nag-update na siya, 11:17. Mukhang wala na. Maliit na ang chance niya na umabot sa pagiging tropical depression. Yan bumaba na siya. So, yun lang po. At that is, mas bumaba na po yung chance daw niya. Well, tingnan natin dahil maaari pang magbago yan anytime, yung kanyang tropical cyclone intensity forecast. Pero sa ngayon, habang inuulat natin, ang huling latest niya, 11:17 AM po. Para maliwanag po yan. Na ang makikita dito ay maliit ang chance niya na umabot sa pagiging tropical depression. Within 2 to 3 days po. Ayon po dito So, yun po ang medyo maliwanag sa ngayon. Kaya walang masyadong malaking threat sa bansa. Ito yung pinaka-floater niya. So, napakakapal ng kanyang tropical wave pa rin. So, maituturing ko pa rin siyang tropical wave. Kaya nagdala po ito ng malawakang ulan dahil sumalpok siya sa may bandang habagat dito sa kanluran. Yan. So, yun po naging epekto sa kanya. At doon sa posibleng susunod sa kanya, una-una yung tropical wave nga po na namataan natin sa may bandang eastern part ng Visayas kahapon, di ba, ni-report natin yan. Kung mapapansin natin, yung tropical wave, maliit yung kanyang propagation, so inaasahan lang natin na magme-maintain siya as tropical wave at walang nakikitaan na magiging invest ito. However, magdadulot po yan ng malawakang pag-ulan po sa silangang bahagi nga po ng southeastern Luzon at eastern Visayas. At mula sa pinaka-global spectral model nga po natin, yung binabantay natin sa may bandang kanluran ng Guam, patuloy pa rin ang pag-develop niya. Inaasahan nga po natin by September 17 nga daw, di ba? Papasok ito ng PAR. Mga September 17, papasok ito ng PAR base rito, ayun bilang isang shallow trough or tropical wave din. Yan. Then kumikilos ito pa kanluran Kung makikita niyo po yung galaw niya, medyo erratic pa pero malinaw sa may bandang pagitan po siya ng Eastern Northern Luzon or eastern part ng Southeastern Luzon. Bandang Southeastern Luzon o eastern ng Northern Luzon. Yan. So malinaw po yan at may mga ilang propagation pa na medyo Coriolis sa may southeast na naman ng Guam. Well, medyo napipigilan kasi ng high pressure area sa may bandang hilaga nila kaya masyadong mababa ang trajectory ng mga shallow
low pressure areas na to or maaring maging low pressure area kung sakali. Yung mga circulation na to, mababa yung kanyang pagkilos. Yan, halos pakanluran lagi ang galaw niya. Yan, malinaw naman po. So, matitingnan pa rin natin dahil nanatiling uncertain yung development na binabantay natin. Dahil mahigit na po sa 4 na araw na binabantay natin itong shallow circulation na ito. Base na rin sa wind speed and direction. Pero sa mean sea level pressure, halos hindi halata pa ang kanyang pag low level convection. 1,010 hectopascals pa rin ang to 1,008 hectopascals ang kanyang lowest atmospheric pressure. Ayun, no? Tapos napaka-shallow pa kasi. Anong araw yan? September 20 na. So mga bandang September 17 nga po ay inaasahan natin na papasok ito ng PAR. So abang-abang na lamang natin this week kung ito ay mag-propagate at tuloy-tuloy itong maging isang invest. Sa ngayon, binabantayin pa rin natin dahil napaka-uncertain ng kanyang analysis and forecast. Dahil sa kanyang mean winds, kung titingnan natin yung convergence, halos hindi nakikitaan pa ng mataas na propagation ng convergence. Pero yung kanyang divergence o kontrahangin ay mataas pa rin po. At nanatiling mataas ang propagated ng kanyang kontrahangin. Ayan, oh. So, anytime, pwede pa rin talaga magbuo yan anytime. Ayan, oh, mayroong 33 kilometers per hour at least. Mga 18 to 22 kilometers per hour. Pero napaka-disorganized. Ganon din dito sa may bandang southeast of Guam. Napaka-disorganized din niya. Kaya hindi mabuo-buo yung kanyang convergence niya. Medyo sabog din at buhag-hag din ang nakikitaan natin dito. So anytime pwede pong mabuo yan mga folks ha. Mag-update na lamang po tayo once na magkaroon ng mataas na propagation. At mula naman sa pinaka-tropical cyclone strike probability natin ay patuloy pa rin nakataas. At least 50 o to 60% yung tropical cyclone strike probability na papasok ito ng PAR by September 17. So, makikitaan daw dito. Well, tingnan na lang natin kung manatili yan as trough or tropical wave or maging isang invest. Ito kasing si 98W nakatawid na. Tapos nagkaroon ng mataas na tropical cyclone strike probability dahil nagkaroon nga po tayo ng isang tropical wave dito sa may bandang eastern part ng Visayas. So, naglapit din dito sa may bandang eastern part ng Luzon na nagdulot po ng malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. So, ito po yung tututukan natin yung susunod sa kanya na manggagaling sa kanluran ng Guam ha. At yan ay for September 17. And then for September 18 nga po, kung obserbahan natin ay patuloy pa rin ang paglapit nito at naglalaro sa 50 to 60% pa rin yung propagate at makikita natin lumalapit ito sa may bandang Eastern Luzon or Southeastern Luzon. Itong bagong tropical cyclone strike probability nito. Hindi pa naman siya makaapekto sa bansa, malayo pa. Sa ngayon, yung tropical wave lamang na nasa may bandang eastern part ng ating bansa ay nagdudulot ng at least 50% na nagdulot ng pag-ulan sa buong Northern Luzon kasama na ang Metro Manila hanggang Southern Luzon nga po. So, yun po ang maliwanag dyan mga folks. Pero yung tropical cyclone, yung cyclonic effect, so far ay hindi naman nagkaroon ng malakas na cyclonic effect dito sa parte ng Luzon. So, nanatiling tropical wave lamang ang masasabi natin dyan na nagpapaulan ngayon sa Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Itong babantay natin na susunod na ito, well, tingnan natin by September 17 or 18 kung ito ay makakapasok ng PAR at tingnan natin kung tataas na maapektuhan na naman ang bahagi ng silangan ng Northern Luzon po ha. So, tingnan natin hanggang September 19 kung tataas na ang epekto nitong binabantay nating bagong candidate. Hindi pa rin. So, mukhang mabagal po ang pagkilos niya ha. So, dito makikita natin na sa loob na ito ng PAR, pero malayo pa rin siya sa kalupaan ng Luzon. So, tingnan po natin dahil kung sisilipin po natin yung kanyang weekly tropical cyclone strike probability, yan. So, ito po yung pinaka huling ano niya. And then, yung binanggit na po natin by September 15 to 22, ito po yung magiging susunod na propagation niya. Ngayon, tingnan natin bukas kung yung latest na tropical cyclone strike probability nito by next week ay ganito pa rin. Ito po yung sinasabi natin na napaka-uncertain po ng trough. Binalita natin yan last week pa, di ba? Last Tuesday. Yan, at least mga 40 to 50%. So, posibleng mananatili siya as tropical wave or
magiging invest. So 50-50 po talaga hanggang sa mga kasalukuyan na ito. Malinaw naman po dito sa strike probability natin, yung subseasonal range natin, na ganito rin ang pinapakita. Patungo ito ng bandang hilagang bahagi ng Luzon na maapektuhan po ang extreme Northern Luzon kasama na ang Metro Manila hanggang Southern Luzon nga po. Example na lamang itong C98W na nagdulot ng malawakang pag-ulan nga po mula kahapon, di ba? So hindi po tayo nagkamali ng analysis sa kanyang tropical cyclone probabilities na ito ng subseasonal range. Ngayon, hindi pa to nag-update, so bukas ng Tuesday malalaman natin kung ganyan pa rin ang magiging pattern niya. So abang-abang na lamang. At mula sa mga computer models naman natin ay makikitaan na mataas ang confidence nitong CGFS na itong manggagaling sa kanluran ng Guam ay papasok ng PAR, then kikilos ito pahilagang kanluran ay no. Sa ngayon, ang propagation niya, papunta ito sa may bandang Okinawa Islands, Japan. Yan. Tapos, meron naman dito sa may bandang Northern Luzon, mabubuo mula sa pagiging tropical wave daw niya, which is nararanasan natin ang pag-ulan ngayon sa silangan ng Luzon, di ba? Well, tingnan natin, dahil kay ICMWF, kung titingnan natin, ay shallow trough lamang ang pinapakita dito. Ayun, naging low pressure area din. So, yung tropical wave ngayon sa silangang parte ng Southeastern Luzon, mukhang may tsansa na maging aktibong low pressure area siya ayon kay ICMWF. So within or next 24 hours, yung tropical wave na binabantay natin kahapon sa may bandang Eastern Visayas na lalapit dito sa Southeastern Luzon, posible nga po itong maging aktibong low pressure area. Ayon na rin yan kay ICMWF. Ang forecast natin yan mula ngayong araw hanggang September 17 nga po. Yan. So, tingnan na natin. Mataas yung forecast ni ICMWF dito. So, posible nga po yung tropical wave na binabantay natin dito is may posibilidad pang maging isang aktibong low pressure area na kikilos ito pa north-northwest at mukhang babalandra pa sa may bandang southern Taiwan by September 19 o 18. And then, kay NABGEM naman, ganun din ang pinapakita. So, yung manggagaling sa kanluran ng Guam, lalapit na naman sa hilagang silangan ng Luzon. At yung binabantay natin na tropical wave dito ay mukhang magkakaroon din ng propagation of low pressure area. So, mukhang magkakaroon daw kasi ng malawakang rally daw. Hindi ko alam saan. Pero kung mangyayari po na may mabuong bagyo po by September 21, mukhang mamalasin ang magrarally dahil kung matuloy po itong forecast na ito na pinapakita ni NABGEM, malawakang ulan po sa Metro Manila ang gaganapin po hanggang Southern Luzon po. Yan o, mataas o. Severe tropical storm ang ipinapakita dito ni NABGEM. Pero kay ICMWF naman ay medyo shallow lamang na low pressure area ang nakikitaan natin dito. Kikilos din to pa west-northwestward o northwestward. Then by September 17 kasi nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So tingnan natin, mag-update po tayo para at least maiparating na rin natin sa mga balak sumali sa rally sa September 21. Martial law day yata yun. Ano yata yun? Sineselebrate yata natin yung martial law, yung pagdedeklara ng martial law ni dating Marcos Sr. po. So, malawakang rally daw po ang gaganapin sa September 21. So, kung matuloy po na may mabuong low pressure area na manggagaling sa Guam at lumakas ito, baka matinding, malawakang ulan ang mararanasan ng mga rallyista sa extreme Northern Luzon hanggang Southern Luzon po. By September 21 po yan. So, tingnan natin, tututukan natin itong maigi dahil napaka-erratic pa po ng forecast. So, hindi pa natin pwede i-conclude yan sa ngayon. Ang medyo nakikitaan lang natin, yung tropical wave natin dito sa may bandang Southeastern Luzon na kikilos pa north-northwestward ay mukhang may posibilidad pa na maging isang aktibong low pressure area bago tumungo ng Taiwan. So, yun po yung pinakamalinaw yan, mga folks. At sa ulat din dol, mukhang meron tayong medyo mga moderate na mga paginig. Malamang magnitude 4.0 itong dalawang ito. Naganap ito kaninang 2:57 AM at isang 6:25 AM po ito naganap kanina. So titingnan natin kung ano yan dahil madaling araw naganap at maagang maaga. Diretso agad tayo sa data feed ni PBox. Malamang dito yan. Yan nga. 2:57 AM nga.
Sa northwest ng Basud Oriental Mindoro na may lalim lamang na 2 km, kaya na-detect namin sa Caloocan. Magnitude 4.7 po ito, so malakas-lakas. Malamang hanggang intensity 3 ang naramdaman ng mga taga Basud Oriental Mindoro. Ayun, nagkaroon pa nga ng aftershocks. Oh. Madami-dami ring aftershocks. Mga 6 na aftershocks ang sumunod sa kanya. And then, isang magnitude 4.6. Same din. So, aftershocks din niya to. Pareho din ng oras itong na-detect ng aking seismograph. Una, kaninang 2:57 and then ngayong umaga, mga 6:24 AM po. Same din ang location. So, ito yung aftershock niya na malakas din. 4.6 po yung kanyang magnitude na may babaw lamang na 3 km. Kaya malamang intensity 3 po. Hopefully, walang nagkaroon ng cracking sa paligid ninyo sa Oriental Mindoro. At wala sana nagkaroon ng matitindang damages. At sana nagawa nyo po yung lagi nating sinusunod na procedure kapag lumilindol po, yung duck hold and cover po. So yun po yung hopefully nagawa na po naman po ninyo sana. At so far wala namang umabot sa magnitude 5. Ang pinakamalapit lamang magnitude 4.7 and then sumunod po ay magnitude 4.6. And then, wala namang sumunod na dahil yun lamang ang na-detect ng aking seismometer sa Caloocan. Puro sa Oriental Mindoro naman. Hopefully, walang nasaktan po or nagkaroon ng mga damages, debris. At mga minor na kaagad ng mga pagyanig ang na-detect. Yan. So, dahil nasa lupa ito, wala tayong inaasahan na tsunami warning. So, bilangin agad natin ang total earthquake ngayong araw mula sa month of September. Ilang total earthquakes na tayo? Yan, for the month of September. Nasa total of 484 earthquakes na po tayo. 454 dito is magnitude 2.0 pataas. 27 sa magnitude 4.0 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So, marami-rami na rin ang mga pagyayanig na sa may bandang Visayas at Mindanao. Dumadami na po sa may bandang Visayas. So, medyo alisto po tayo ha. Napapansin ko, medyo dumadami-dami na rin ang mga cluster ng earthquake sa may Visayas. Sa bahagi naman ng Luzon, medyo dumadami-dami na rin, more than 121 at 43 naman sa extreme Northern Luzon ang cluster ng mga pagyayinig. So, mapapansin natin, mas marami sa may bandang Visayas at Mindanao. So, medyo alisto po tayo dahil may posible pong magkaroon tayo ng mas malakas na pagyayinig anytime. Dahil nagbi-build up na naman po yung puwersa, yung parang tectonic force dito sa may bandang silangan ng southeastern Luzon hanggang Mindanao. Malamang nagbi-build out na naman po yung tectonic plate dito. So, posible pa rin na anytime magkaroon ng biglaang jolt na medyo mas malakas. So, medyo alisto po anytime. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, September 15, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 15, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin nasama ngayong tanghali na since magiging gloomy pa rin ang ating maghapon at asahan din ang mga kalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ha. So, ingat na lamang sa posibleng pagbaha, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.